Yan, good morning. Good morning mga idol ha. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol ha. Shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Siyempre idol, kung ikaw naman bago pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Pero mga idol, shoutout na rin sa ating mga kapwa ng mga content creator tulad ng mga ghost hunter natin yan, at mga ghost explorer natin mga idol dyan. Tawa ay nasa mabuti tayong kalagayan sa buong panahon ng ating pagkukontent o paggagawa ng ganito mga video. Siyempre mga idol, sana nasa mabuti tayong kalagayan sa buong panahon ng ating mga paggagawa ng ating mga video sa ating mga viewer, mga panoorin. Siyempre ang layunin natin talaga bilang mga vlogger, makapagbigay tayo ng magandang informasyon sa ating mga subscriber, sa ating mga viewer. Kasama na rin natin yung ating mga follower at yung ating mga mamamayan na siyang nakakapanood nitong ating video. Abeno idol, talakayan lang natin, magbalik aral tayo dito sa mga nakaraang pandemic dahil di umano may panibago na namang lumalaganap na virus na ito na naman pagmulan ng pandemic na yan, tulad ng mga nakaraan sa COVID. Diba? Tama mga idol? Ngayon mga idol, kung inyong babalik-aralan yung ating mga nakaraan tungkol sa COVID, totoo namang maraming naperwisyo, di ba? Tama. Dahil nga ang dating Pangulong Digong ipinaubaya sa ating DOH ang sistema ng ating batas. Dahil nga kasi sila nakakaalam tungkol sa health. At ito namang ating DOH sa dikta ng WHO kung ano-ano mga sistema ang kanilang mga pinagagawa at ang batas na mga ipinatutupad sila nakakalabag na rin sa karapatang pantao at hindi yan kaila sa atin dahil nga sila nasusunod. Ngayon, parang kumbaga, balik-aral lang tayo sa mga nakaraan. Sa totoo lang naman, pinakamaraming naperwisyo itong nagdaang pandemic na to sa pamamagitan ng mga COVID. Sabi nga ni Gwen, COVID. At sa totoo lang naman, nung bandang huli, nung madiscover na peke nga ang pandemic na ito, yun, marami na rin ang natauhan at tila sumalungat na sa sistema ng WHO at sa iba pa mga palakad tungkol sa sistema ng batas na ipinatutupad nila na talagang totoong hindi na makatarungan. Talagang ultimo yung constitution natin nung panahon ng pandemic na yan, nalabag na at natapakan. Kaya nga sabi nga ni Gwen Garcia ng ako sabi niya, wala akong nilalabag sa ating konstitusyon, pero kayo, marami kayong nalabag. Ultimo karapatang pantao, nalabag na nga. Kaya nga, sa totoo lang, si Gwen, ng gobernadora yan ng parting Visayas. Siya pumukpok ng gusto dyan sa COVID na yan. Tawag nga niya, COVID. Dahil, nung nag-research siya at na-discover niya yan, totoo yung mga sinasabi ng mga ibang vlogger na peke yung pandemic na yan. At yung isa pa nating vlogger na si Ginoong Dante Maravillas, siya pumupukpok ng gusto at kumukundina sa pandemic na yan dahil sa bawat ibinablogs niya, sinasabi niya kung duda kayo at hindi kayo naniniwala, i-research ninyo yung mga sinasabi ko sa inyo. At isa na nga itong inyong lingkod mga idol na nag-research, doon ko rin nakita na imagine 2015, pinlano na pala nila yan, pandemic na yan. Kailan lang nila inilunsad, kaya pala COVID-19. Imagine, mula 2015, ilang taon ng pagitan,
inilabas nila yan, 19, kaya COVID-19 eh. O isipin mo yan, at yun, nung planuhin nila, bago nila diniklara yung pandemic na yan, sa pamamagitan ng COVID na yan, planchado na lahat ang mga gagamitin. Andiyan yung mga face mask na yan, nandiyan yung mga kasuotan ng mga doktor na para mga astronaut at yung mga iba pang frontliner. O yun, kumpleto na yun, pati mga vaccine na yan. Kumbaga, lahat ng pangangailangan sa panahon ng pandemic, meron na sila. Oo. At ang nangyari dyan, nung bandang huli nga, kahit dito sa atin, naging negosyo na. May face mask na, may face shield pa. O, sipin mo yun. Di ba? Kaya, tapos, ang mabigat pa dyan, ako na nakadiscover niya na peke yung pandemic na yan, si Trump. Kasi nga, pinatawag niya yung kanyang mga virologist, tulad ni Dr. Botar, Dr. Shiba at yung iba pa, tinanong kung ano yung COVID na yan, kung talaga bang yan eh, nakakatakot at delikado. Alam mo ang sagot ng mga virologist, it is only a flu. O, isipin mo, trangkaso lang pala yan. At ang sabi pa ni Dr. Botar at saka ni Dr. Shiba, sa pagsusuri nila, yung COVID, hindi pa panahon ng pandemic, umiiral na sa buong mundo. At the same time, yung COVID, nasa katawan pala natin. Kasi yan pala yung tinatawag na corona virus. Oo. At yung coronavirus na yan, sabi nga ni Dr. Shiba at ni Dr. Botar, hindi mo dapat katakutan yan dahil isa yan sa proteksyon ng ating katawan. Oo, laban sa mga ibang bakterya na gustong pumasok sa atin. O isipin mo, sabi nga niya, ang virus na nasa ating katawan, mula sa tuktok daw natin hanggang dito sa talampakan, ayon kay Dr. Shiba, nasa 380 trillion. Isipin mo yun, 380 trillion ang virus sa ating katawan. O, tapos sabi niya, bakit kakatakutan niyo yung COVID? O, nasa katawan mo na yan. Kaya pala may mga lumalabas na asymptomatic ka, may COVID ka, pero hindi mo lang nararamdaman dahil malakas ang iyong katawan. O, yun ang mga pakulo nila. Pero sa totoo pala niyan, may COVID talaga ang tao. Kahit ngayon, tapos na pandemic, may COVID tayo. Yung nga sinabi ni Dr. Botar at ni Dr. Shiba. O, dahil yan palang coronavirus na yan, nasa paligid natin at the same time, meron tayo sa katawan yan. At ang mabigat pa, nung panahon ng pandemic, kung alin yung makabubuti sa tao, yun ang pinagbabawal nila. Sample, ang sabi ni Dr. Shiba at ni Dr. Botar, kailangan natin ang sikat ng araw para magkaroon tayo ng energy. At the same time, yung hangin, sariwang hangin. Oo, kasi yung sariwang hangin, kailangan natin yan eh. Tapos yung sikat ng araw, yan ang magpapalakas ng ating katawan. Pero yan ang ipinagbabawal nila. Bakit? Lockdown. Bawal lumabas ng bahay. Oo. Tapos yung face shield, ang sabi ng ibang doktor, nakakasama sa katawan ng tao yan kapag lumagpas ng 4 na oras. O, kasi yung carbon dioxide ng katawan mo, hinihigop mo pabalik. Yung hininga mo, labas-pasok, sa halip na gumanda ang kondisyon ng katawan mo, mapapasama. Kasi yung ibinubuga mong hangin, carbon dioxide, hinihigop mo pabalik. Dahil hindi dyan lang sa face mask mo. Sipin mo yung mga makakasama sa tao, yun yung mga pinairal nila. Ang tanong, mabuti ba yun? O, at ito pa ang tanong, nakabuti ba yung mga ginawa nila at yung mga batas na pinairal nila? Di ba? Lalo nakasama. Kaya marami ang nangamatay. Hindi lang sa COVID, kundi na-depress ang ibang tao. Oo, ang iba nagpakamatay. Na-depress eh. O, at isa pa, kahit hindi COVID, kapag ikaw na ipasok ng ospital, swab test kanila, punyetang swab test na yan, kahit hindi ka positive, COVID ka. Inuubo ka, COVID ka. Sinisipon ka, COVID ka. O, wala na ibang sakit nung panahon na yun, puro COVID. At the same time, yung mga namamatay sa ospital, kahit hindi COVID, kinikare off sa COVID. Di ba mga idol? Yan, nagbabalik-aral lang tayo sa mga nakaraan dahil hindi yan kaila sa atin. Lahat tayo nakaranas niyan. At kung totoo yung COVID na yan, mga idol, isa na sana sa namatay ang inyong lingkod. Dahil kasagsagan ng COVID, tinatrangkaso ko. Kaya tama yung sinabi ni Trump na kalukuhan lang pala yan. Kaya nag-withdraw si Trump sa WHO. Dahil nga sa ganyang sistemang mali na pinapatupad nila at pinapalakad sa tao. O, di ba? Ngayon,
Tayong mga tao naman, palibhasa walang alam sa ganyan, at ang iba, nataranta, natakot dahil sa sobrang pananakot din nila. Sino ba tumakot sa tao? Sila rin. Sipin mo yung nahawakan daw ng may COVID pag nahawakan mo yun, gumagapang sa katawan mo, COVID ka na. Ganun katindi. Ang mga ginagawa nilang pananakot, yung mga pinapakita nilang picture, yung mga video. Sipin mo yun. Lahat ng may pakulo niyan, WHO. Kung naniwala lang ang mga tao doon sa mga unang vlogger na nagpahiwatag na huwag paniwalaan yan dahil peke yan, hindi pinaniwalaan ng tao yun. Mas pinaniwalaan itong deklarasyon. At ng mga panahon niyo, walang ibang batas sila. O, pag lumabag ka, huli ka, kulong ka. O, di ba? Walang batas noon sila. At ang mabigat pa nga, dito sa atin, yung sarili nating batas, na nakasalig sa saligang batas, hindi na natin ipinatutupad. Ang pinatutupad na yung foreign policy na. Oo. Kung ano-ano na nga, lockdown Bawal lumabas. Bawal walang face mask. Hindi mo kung alin yung mga nakakasama, mga idol. Yun ang gusto nilang ipagawa sa tao. Bakit? Ang layunin, talagang kumalat ang epidemya o ang sakit sa buong mundo. Ganun. Kaya lang, nung nagkabukingan na, marami nang natauhan, at marami na rin nung nag-research, ayun, unti-unti na, nawala. Di ba? Kaya sana, sa mga nakaraan na yan, nagkaroon na tayo ng aral, at meron na tayong pattern kung paano natin sasawatain ang mga ganyang uri, lalo't kung mauulit yung pandemic na yan, alam na natin. Di ba? Kaya sana mga tao natauhan na. So, natuto na. Naging moral lesson na natin sa atin yung COVID na yan. Kaya nasabi nga ni Gwen, yung COVID na yan, hindi nakatulong. At tama din yung sinabi ni Gwen, hindi mo dapat i-lockdown ang buong bansa. Bakit? Kung alin lang yung epektadong lugar, yun lang ang ilak mo. Nag-sample pa nga siya sa Cebu. Kung alin lang epektadong lugar sa Cebu, yun lang ang ilak. Para yung wag nang makalabas doon, yung virus man yun, kung ano man yun, kung COVID man yun, wag na makalabas, wag na kumalat, dahil sila na lang doon. At bawal din pumunta ang mga hindi tiga roon. Bawal pumasok doon. Sila naman, hindi sila pwedeng lumabas. Ganun sana. Kaso nangyari sa atin, iba I-lockdown mo ba naman yung buong bansa? Ano mangyayari? Maraming trabaho na napurnada. Maraming negosyo na bankrupt. Sa totoo lang. Kaya yung panahon ng ating Pangulong dating si Digong, walang naitulong na maganda. Wala. O, sa halip, ipinahamak pa ang mga tao at ang ating bansa sa COVID. O, sipin mo, ipaubaya na kay Duque ang batas. O, sa DOH. Ang DOH sumusunod naman sa instruction ng WHO. At humihigit pa. O, dahil nagkaroon tayo ng sariling batas dito na kung ano-ano na pinatutupad nila. O, sipin mo, nung bandang uli, pati ko si Anyo gusto pati sa loob ng bahay magkaroon ng social distancing. Sipin mo yun. Ano nang kalukuhan yan? Di ba? At sa totoo lang, kung talagang highly contagious itong COVID na to, at ito talagang matindi ang virus nito, at ito ay airborne, kala nyo ba yung mga face mask, face shield na yun uubra yan? Kung natatandaan nyo mga idol, balik-aral tayo, nakaraang hindi pandemic yun. Ano yun, yung epidemya sa Bangladesh, di ba? Yun ang matindi. Kung saan na lang tumitirik ang tao, nangingisay. Oh, yun ang matindi. Hindi naman nangyari sa atin dito yun Wala naman tumitirik na nangingisay sa kalye. At kung totoo yung pandemic na yan, unang tatamaan yan, yung tinatawag na taong grasa. Oh. Yan ang mga unang titirik yan. Yan ang paghalagala, walang face mask yan. Kung alin pa nga yung mga paghalagala, yun ang walang COVID Oh, di ba? Kung alin pa yung nasa loob ng bahay, naka-lockdown, yung nagkakasakit. Paano nga? Dahil nga doon sa face mask, carbon dioxide. At sabi nga ng ibang doktor, kapag nakalock kayo sa bahay nyo, naka-stay at home kayo, yung carbon dioxide umiikot-ikot lang sa loob ng bahay nyo, lalo't naka-aircon kayo. Kayo nilalanghap nyo yung carbon dioxide na hindi nakakalabas. Sipin mo, bawal. Sabi nga, sikat ng araw, number 1, kailangan natin energy yan. Yung fresh air. O dahil nga, daw yung COVID, nasa paligid, bawal, malanghap mo yung hangin. O, di ba? Kung alin yung kakabuti sa tao, yun ang binawal nila. O ngayon, nung bandang uli, dumala ang sitwasyon. Sipin nyo ba, pati nga yung mga
pagsamba, yung worship ng mga relihiyon, binawal na. Oo, binawal. Bawal na sumamba. Kami nga sa iglesia, hindi na kami nakaranas sumamba ng direkta sa kapilya. Oo, bawal. Ganun. Ang tanong, yung pagbabawal sa paglilingkod sa Diyos, kagaya ng mga worship na yan, kaninong kautusan yan? Sa Diyos ba yan o sa demonyo? Sa diablo yan. Kaya itong pandemonic na to, ang sabi nga ng iba, hindi pandemic, pandemonic. Bakit? Puro kademonyohan na eh. Ang umiiral eh. Oo, puro kademonyohan. Ano lang. Kung di ba naman kademonyohan, bakit pati yung mga pagsamba? Katoliko ka man, anumang religion mo, bawal. Oo. Di ba? Sino ba nagbabawal sumamba, di ba? Diablo. Ayaw niya maglingkod ka sa Diyos. Ganon. Mabuti na nga lang, hindi rin pinahintulot ng ating Panginoong Diyos na talagang mamayani sila at magtagumpay sila. Dahil hanggat may sumasamba sa Diyos at naniniwala, hindi magtatagumpay ang mga yan. Kasi hindi naman papayag ang Diyos na yung kanyang mga likod at yung kanyang mga hinirang na sumasamba sa Kanya ay mapailalim sa kapangyarihan ng diablo. Di ba? Ganon. Kaya kumasangkapan na rin ng Diyos para ibunyag ang katarantaduhang yan. At yan nga, nabunyag, nawala. Sa totoo niya, maraming bansa sumasalungat. Isa na nga yung Madagascar. At yung mga iba pang mga bansa na sumasalungat yan. Yung Taiwan. Ano sabi ng presidente ng Taiwan? Ba't namin ilalak yung ano namin? May mga ospital kami, may mga pagamutan kami. Kung totoo yung COVID yan, di dalhin sa ospital, gamutin. At kung mamamatay nga naman ang tao, mamamatay. Kahit anong gawin. Di ba? Tama yun. At saka isa pa, nung bandang uli, nagkabukingan na nga yan, may pinakitang video na karamihan pala ng mga manikin lang pala yung nagkalat na patay sa kalye. Yung truck na sa dump truck eh. Kaya nakakita kung totoong tao yung kaya bang bitbitin ng bumibitbit yun ng isang kamay lang? Kaya nga, nung bandang uli, nahayag na rin ang kalukuhan nila. Ayun. Ito, may panibago na naman. Hindi titigil ang diablo hanggat hindi nila nakukubkob ang buong mundo. At si Dante Maravilla, sinabi na niya sa kanyang mga pagbablog. May mga agenda pa sila na ginagawa na ipatutupad. Yan ang aabangan natin kung ano man yan. Ito na nga, nag-umpisa na naman, mayroong bagong impact daw yan. Ewan kung ano yan. Kaya tayo, natuto na sana doon sa mga nakaraan. Huwag nang maulit yun. Sabagay, iba na ang Pangulo natin ngayon, si Bongbong, si BBM. At siguro, siya naman hindi papayag na magpaalipin sa ganyan ng mga kautusan. Di ba? Tama? May sarili tayong batas, dapat yun ang pairalin. Huwag tayong susunod kung ano man ang batas na gusto nilang ipatupad. Sabihin natin, pandemya. Wala tayong pakialam din sa pandemya. May sarili tayong doktor, may sarili tayong ospital, may pagamutan. Kung ano man yung pandemya na yan, gamutin. Ngayon, yung mga batas nila na yan, kumbaga, karagdagan na lang yan kung gusto nating ipatupad dito, kung ayaw natin, wala naman sila magagawa. Bakit? Hindi naman nila tayo saklaw eh. May sarili tayong Pangulo, may sarili tayong ano. May soberentiya tayo. Bakit nila tayo sasaklawan, di ba? Ipatupad nila sa kanila. Huwag nila tayong idamay. Di ba? Kung ako lang ang presidente, ang ganyang pangyayari, pupunta ka rito para magkakakalat ka ng kung ano ng chismis, padadapot kita, kukulong kita eh. Kagaya si Tedros, kung ano ng mga dinadaktak tungkol sa COVID, puro pananakot. Kung ako presidente, kulong yan. Pagpunta rito niyan, baka sa airport pa lang, pagbaba niyan eh. Padampot ko na yan eh. Kulong na yan. Kasi wala namang idudulot na maganda yung ginagawa nila eh. Kakasama nga eh. At nagpapanik ang tao. Halip na magkaroon ng magandang inspirasyon yung mga tao kung paano lalabanan yan, wala na, nandupay-pay. Nadala. Kaya mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin, balik-aral lang tayo. Sana, kung sakaling mauulit man yung pandemya na yan, meron na tayong pattern. May pattern na tayo, meron tayong sample, may nakaraan na tayo. Na dapat, pagka ganyan, at siguro, ang Pangulo natin, alam na niya yan kung anong dapat niyang gawin kung sakaling mauulit yan. Dahil nung sinabi niya noon, kung natatandaan nyo, hindi na natin munang ilalakdown ng ating bansa.
may pagamutan tayo, tama nga naman, meron tayong ospital, may mga doktor tayo. Gamutin ang dapat gamutin. At kung mamamatay nga naman yan, wala tayong magagawa, mamamatayan. Kahit naman hindi pandemic, kung mamamatay ang tao sa kanyang sakit, mamamatayan. Di ba? Practical lang eh. Eh kaso sobrang tinakot nila ang tao. Nabulaga. Sa totoo lang, ang buong mundo, sa dineclare nilang pandemic, nabulaga. Kaya nga pati si ano, kung natatandaan nyo, si Putin, di ba? Pinasiyasat niya yung mga hospital. Hindi na siya nagsuot ng kasuotan ng astronaut. Pinakubad nga niya yung mga nakasuot ng astronaut eh. Tama rin yung ginawa ni Gwen, pinasuri niya yung mga hospital. Lumalabas naman kasi talaga sa bawat ospital, wala naman talagang COVID eh. At ang karamihan ng namamatay doon, hindi naman COVID, dinideclare lang na COVID. Di ba? Anong kalokohan yan, di ba? Kaya sana mga idol natuto na tayo dyan. Okay no, malawak ang ating kwentuhan na pagbabalik-aral naman tayo tungkol sa mga nakaraan. Sana matutunan na natin yung leksyon na dinaanan natin. Okay no ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV ay pansamantalang nagpapaalam. At siyempre, bago tayo magbukas, shoutout po muli sa inyo, sa ating mga kapwa vlogger dyan, sa ating mga follower dyan. Matuto na tayo sumalungat sa mga mali. So, sawatain natin yung mali, huwag tayo susunod sa mali. Dahil tayo rin ang mapapahamak kapag sumunod tayo, di ba? Tama. Walo nakakabuti, yun dapat natin gawin. Oo. Kaya pag ano man ang i-declare nila, pag-aralan muna natin. Tama ba yan? Makakabuti ba yan? O ano ba idudulot niyan? Ganun dapat. Ang naging presidente natin, hindi na. Basta kung ano dineclare, o sige, patupad yan. Diba? O sino ngayon napahamak? Ang buti nga sila, tama si Gwen. Buti kayo, nasa opisina lang, nasa bahay lang. Naka-aircon kayo. Eh paano yung mga tao na walang hanap buhay? Dahil sa pagla-lockdown. Tama nga naman eh. Ano magiging kabuhayan ng tao kung nakalock? Yung mga negosyo, ang daming nalugi. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section bago tayo mag-iwalay. At kung may mga question kayo, lagyan nyo lang din dyan. Okay na salamat na marami. Sinamahan nyo ako sa may kisandaling ito. Abangan nyo pa yung mga susunod natin tatalakayin. Ikaugnayan pa rin yan sa mga nakaraan natin. Ito pinag-usapan lang naman natin. Nagbalik-aral lang tayo sa nakaraang pandemic. Para kung sakaling maulit, meron na tayong pattern. Meron na tayong huhuwaran. Diba? Tama? Okay na. Muli, Boyet. Paalam!